Itago niyo na lamang ako sa pangalang Sally. 30 taong gulang ako ngayon. May asawa, 3 anak. Tubong Marinduque. Sa totoo lang, sobrang mapagmahal at maalaga ang aking asawa. Kaya wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Madalas akong nanonood ng mga drama ninyo sa YouTube. Kapag nakikita ko ang mga kwento ng ibang tao tungkol sa kanilang karanasan sa mga hindi pangkaraniwang nilalang, para bang bumabalik sa akin ang lahat. Kaya ngayon, naglakas loob akong sumulat sa inyo. Gusto kong ibahagi kung paano ko inalis ng Diyos sa magulong mundo ng aking kinasadlakan noon. Isang mundo kung saan ako'y nabuhay sa piling ng isang aswang. Hindi madaling isalaysay ang mga gabing puno ng takot at pangamba. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga sandaling yon, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Pero kung may isang bagay na natutunan ako sa panunood sa inyong channel, yun ay ang pagbabahagi ng kwento. Kung papaano ang isang salaysay ay maaaring magsilbing babala at pag-asa para sa iba. Para lubos ninyong maunawaan ang aking karanasan, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo kung papaano ko nakaligtas. Hindi ito ang karaniwang kwentong naririnig ninyo tungkol sa aswang. Ito'y kwento ng isang babaeng natagpuan ng sarili sa gitna ng kadiliman, sa piling ng isang nilalang na akala ko noon ay katang-isip lamang. Mahirap man balikan ng mga alaala, handa na akong ibahagi sa inyo ang aking kwento. 2 linggo akong mawawala. Malayo yung pistahan na pupuntahan namin. Kaya ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo, ha, Sally? Opo, Inay. Ako na pong bahala. Hoy, Romeo, tingnan mo naman itong mga anak ko. Puro pa naman babae yan. Kamag-alala ako na bala sa kanila. Habang nandito ako, walang mangyayaring masama sa kanila. Lalo na itong anak mong panganay, malaki na ang bulas ng pangangatawan. Kaya babantayan ko siyang mabuti para walang umali-aligid na lalaki sa kanya. Chong. O siya, aalis na muna ako. Baka maiwanan ako ng amo ko. Mag-iingat kayo rito, ha? Ikaw mag-iingat. Kasi ikaw ang aalis. Sige pagkatapos ng piyesta, umuwi ka kaagad dito, ha? Dahil mamimiss kita. Naku, ikaw talaga, oo? Ilang araw din ako mangungulila sa'yo. Kung magtatagal ka hindi ka na makakabalik dito. Sally, anak? Nasaan nga pala yung payong ko? Nandyan po sa may aparador, Inay. Kukunin ko po. Ako na. Dali lang. Heto. Baka umulan Magdala ka ng jacket. Nay, hindi ba pwedeng sumama na lang po ako? Hindi pwede, anak. Trabaho ito. Pero kapag umuwi ako, may pasalubong ako sa inyo, ha? Tsaka nandito naman ako. Pwede tayong maglaro. Ako na lang po mag-aalaga kay Tess, Chong, at saka po kay May. Oy, tingnan mo naman yung mga anak ko, ha? Puro babae yan, ha, Romeo? Baka kung ano na naman gawin mo. Ate Sally, takot ako. Huwag kang mag-alala, May. Ako nang bahala sa inyo. Lumabas na si Imelda na natiling nakatayo ang mga bata sa may pintuan hanggang maglao ang anino ng kanilang ina. Dahan-dahang humarap si Romeo kay Sally. Ihanda mo ng almusal. Magtatagal din tayo magkasama. Nanlamig ang buong katawan ni Sally sa kanyang isipan. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita ng kanyang ina na mag-iingat sila. Opo, Chong. Humigpit ang hawak ni Sally sa kanyang mga kapatid. Habang papasok sa kusina, ramdam ang mabigat na presensya ni Romeo sa kanilang likuran. Simula nang umalis ang kanilang ina, iba na ang dating ng kanilang bahay. Ang dating tahanan na puno ng tawanan at ingay ng mga bata, biglang naging tahimik at mabigat. Sa tuwing maririnig ni Sally ang mga yapak ni Tonyo sa pasilyo, para siyang kinakabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kaya noong mga oras na yun, nakilala niya si Floyd.
Para siyang nakakita ng liwanag. Sa unang pagkakataon, matapos umalis ang kanyang ina, nakahinga siya ng maluwag. Si Floyd na isang estudyante sa katabing eskwelahan. Simple lang pero mabait. Nauunawaan niya kung bakit kailangang dalhin ni Sally ang mga kapatid niya kahit saan. Isang gabi sa plaza, hindi makalimutan ni Sally ang gabing yun. Kasama niya ang kapatid niya. Nakaupo sa bangko habang kausap si Floyd. Naiintindihan ko naman kung bakit lagi mong kasamang kapatid mo. Mabuti na protective ka sa kanila. Salamat sa pag-unawa, Floyd. Hindi lahat iintindihan eh. Dali lang Oh, para sa inyo. Mag-iingat kayo sa paglalaro nyo dyan Salamat po, Kuya Floyd. Ate, uwi na po tayo. Baka po magalit si Chong. Teka lang, May. Konti na lang. Sally! Anong ginagawa nyo dito? Napatayo sina Sally at Floyd. Napatalon sa gulat ang mga bata. Gabing-gabi na nasa plaza pa kayo? Anong klase itong nakikita ko? Chong, kasama ko naman po yung mga kapatid ko. At sino ito? Hindi pwede sa akin itong paglalandi mo, Sally. Ipinagkatiwala ka sa akin ng mama mo. Sir, ako po si Floyd, kaklase po ni Sally. May gatas ka pa sa labi, iyo! Umuwi ka na sa inyo! At ikaw, Sally, hindi ko akalain na ganito ka! Umuwi na kayo! Tayo na! Sir, sandali lang ho, Sally! Umuwi ka na, Floyd. Salamat Hinila ni Romeo papalayo si Sally at ang mga bata sa dilim. Walang nakita ng luha sa mga mata ni Sally. Umaitim na anino sa mga mata ni Romeo. Matapos ang gabing yun, may pagbabagong nangyari kay Tatay Tomio. Mas madalas siyang nagsiselfone, lumalabas-labas ng bahay. Minsan, naririnig ni Sally na kausap nito ang kanyang ina. May kakaiba sa kanyang boses, parang nag-aalala, pero may ibang dahilan. At nang gabing yun, habang naghahanda ng hapunan si Sally, narinig niya sa kanilang usapan. Hindi niya sinasadyang marinig, pero bawat salita na tumatatak sa kanyang isipan, lalo na nang marinig niya ang tungkol sa aswang. Hindi niya alam kung bakit, pero nanginginig siya sa takot. Kailan ka ba uuwi? Miss na kita Ay, naku. Didiretso pa nga ako sa kabilang baryo. Magkakasunod kasi ang piyesta dito. Ha? Bakit naman? Sayang naman kasi kung uuwi agad ako. Marami pa akong RTW na tinda. Konting tiis na lang. Mauubos din to. Ano kaya kung sundan na lamang kita dyan? Ay, naku, wag na. Walang makakasama yung mga bata dyan. Nandito naman ang panganay mo, di ba? Hindi pwede. Alam mo namang nag-aaral yan. Hintayin mo na lang ako dyan. Ilang tulto na lang naman ito Mapapaubos din namin to. Paano namimiss na kita yung yakap mo? Kaya naman pala Ilan naman pala ang iniisip mo? Tsaka yung sa pa, may mga bali-balita kasi rito na may nambibiktima raw na aswang sa bayang pinuntahan ninyo. Ay, nagpapapaniwala ka sa mga kwentong bayan. Hindi totoo yan. Pero Imelda... Alam mo, ang totoong aswang ngayon, yung mga taong nangangaliwa. Tapos ang anak ng inaaswang. Mga taong mas mukhang aswang yon. Tumahimik si Romeo sa kusina. Nakita ni Sally ang kislap na mga mata ni Romeo. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka lang dyan, ha? Oo naman. O siya, tatapusin ko na itong tawag, ha? Mahal kasi ang bayad, Ngayon, sige na. Miss you. Miss you. Pagkababa ng telepono, narinig ni Sally
ang mahina at kakaibang tawa ni Romeo. Tama ka, Imelda. Ang totoong aswang mas malapit sa'yo kesa sa inaakala mo. Chong, kumain na po kayo. Lumingon si Romeo sa ilalim ng ilaw ng kusina. Parang may kung anong dumaan sa kanyang muka. Isang anino na hindi dapat nakikita sa mukha ng tao. Pagkatapos noon, madalas nang umiinom si Tatay Romeo, hindi na katulad nung dati. Sa bahay na mismo siya umiinom. Mag-isa siyang umiinom sa sala. Hawak ang cellphone, paulit-ulit na tinitingnan ang mga text ng kanyang ina. Sa gabing yun, ramdam na may kakaiba. Pinatulog ng maaga ni Sally sina May at Tessa sa kabilang kwarto. Siguradong nakakandado ang kanilang pinto. Sa silid naman ni Sally, hindi ito mapakali. Sa bawat tunog ng bote, bawat kalansing ng mga baso, bawat bugso ng hangin, lahat ay nagpaparamdam ng papalapit na dilim. Imelda, bakit bantagal mo? At ayaw mo umuwi? Sa loob ng kanyang kwarto, naririnig ni Sally ang mga ingay mula sa sala. Sana makatulog na siya. Ay, Diyos ko, patulugin niyo na po siya. Umuwi ka na, Imelda! Umuwi ka na! Narinig ni Sally ang mga mabibigat na yapak sa hagdan. Hindi. Pero huli na, narinig niya na ang yapak sa labas ng kanyang pinto. Sally! Sally, anak! Chong, matulog na po kayo. Buksan mo to, may sasabihin si siyang Romeo mo. Hindi po. Bukas na lang po, Chong. Hindi, buksan mo to. Buksan mo! Chong. Buksan mo, sabi! Nakaupo si Sally sa kama, takot na takot. Chong, huwag na po kayong pumasok. Alam mo ba? Ang gusto ko mawala mo pero ay mas mabuti na yan. Alam mo kung bakit, ha? Alam mo? Chong, matulog na po kayo. Para makasama kita at makasama ko ang magandang anak ka. Nagsimulang gumalaw ang doorknob. Ay, Diyos ko. Nay, tinulungan niyo po ako. Bubuksan mo ito kung hindi! Ha? Bukas! Ayaw mo buksan, ha? Ang gabing yun, hindi alam ni Sally kung paano magsasalita tungkol sa mga nangyayari. Kapag naaalala niya ang pangyayaring yun, para siyang nauubusan ng hangin. Ang tanging malinaw lamang sa kanyang alaala, ang lamig ng hangin, ang dilim ng gabi, ang mga panalangin paulit-ulit niyang ibinubulong. Matapos ang mahabang katahimikan sa labas ng kanyang pinto, akala niya'y umalis na ang kanyang Tito Romeo. Pero hindi pa pala, nagkamali siya ng kanyang hinala. Madaling araw noon, madilim na madilim ang kwarto ni Sally. May mahinang liwanag mula sa bintana. Biglang narinig ang tunog ng susi ng doorknob. Bumukas ang pinto. Tumambad ang madilim na anyo ni Romeo.
Sally anak. Chong, wag po. Bakit ka natatakot? Ako na ang ama mo ngayon, di ba? Hindi kayo ang tatay ko, hindi kayo. Tama ka. Hindi ako ang tatay na nakilala mo, di ba? Biglang nawala ang ilaw. Ang liwanag ng buwan sa bintana. Please po, maawa po kayo. Tumahimik ka lang. Tumahimik ka lang. Huwag kang maingay. Baka magising ang kapatid mo. Ha? Wala ka sa mama. Kaya ka muna. Kamukha ka naman ang nanay mo, diba? Kaya pag mas maganda ang mula sa katawan mo kaysa sa'yo. Tumahimik ko na lang. Pagbigyan mo na ako pagkatapos nito, mawawala nila dyan. Sa labas, tumahimik ang mga garilyo at sa dilim, ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ng mga panalangin hindi nasagot ng gabing yun. Pagkatapos noon, kinaumagahan, nakaupo si Sally sa sulok ng kanyang kama. Suot niya pa rin ang damit na pantulog. Sa labas ng kwarto, maririnig ang tawa ng mga bata. Ate Sally, gising ka na po ba? Gutom na po kami. Ate, ayaw po magbukas ni Chong ng ref. Sabi niya ikaw daw po ang magpapakain sa amin eh. Ate! Sandali lang. Lalabas na ako. Tumayo si Sally na nanginginig. Ang mga tuhod, tumingin sa salamin. Mapupula ang mga mata. Magulo ang buhok. Kailangan kong magpanggap para sa kanila. Binuksan niya ang pinto. Tumambad ang mga nakangiting muka ng kanyang kapatid. Ate, akala namin tulog ka pa. Ate Sally, okay ka lang ba? Oo naman. Sige, magluluto lang ako ng almusal ah. Sa kusina, nagluto si Sally ng itlog habang nakaupo ang mga bata sa mesa. Tapos ate, kagabi, may nakita akong malaking parang ibon sa bintana. Pero sabi ni Chong, wag daw akong matakot. Nabitiwan ni Sally ang hawak niyang platito. Ate, bakit ka po nanginginig? Wala. Napaso lang ako. Biglang may narinig na tunog ng mga yapak mula sa hagdan. Tapos na ba ang almusal ninyo? Napatigil si Sally. Nanlamig ang buong katawan. Oo po, Chong. Mabuti. Magandang umaga mga anak. Good morning! Napayuko si Sally sa kalan. Pilit na pinipigil ang panginginig ng mga kamay. Diyos ko, paano ko ito kakayanin? Umupo si Romeo sa mesa, katabi ang mga bata. Sally, dito ka na kumain. Kasama namin. May gagawin pa po kasi ako. Sally, dito ka na kumain kasama ng pamilya mo. Dahan-dahang lumingon si Sally, nakayuko. Umupo siya sa pinakamalayong upuan, malayo sa kanyang amain. Ate, tinext ka daw po ni Inay kagabi. Namimiss na daw po niya tayo. Tumulo ang luha ni Sally habang nakayuko sa kanyang pagkain, hindi makasagot sa kanyang kapatid. Hindi niya na kayang magpanggapa ang bawat minuto sa loob ng bahay, para bang 1 taon ng pagdurusa para sa kanya. Ang mga simpleng bagay, ang mga tunog ng mga yapak sa hagdan, ang pagbukas ng pinto, ang mga tingin niya sa hapagkainan,
Lahat ng yun, naging sanhi ng matinding takot sa kanya. Ang mga kapatid niya, hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong natahimik. Kung bakit hindi na sila mayakap ng mahigpit katulad ng dati. Gusto niyang sabihin sa kanila ang totoo, pero paano niya ipaliliwanag sa kanilang mga inosenteng isipan ang kadilimang nangyari sa kanyang buhay? Isang linggo lang ang makalipas, pero parang habang buhay na, hindi niya na kaya. Kailangan niya na magsalita, kailangan niyang humingi ng tulong, at sa kabila ng takot at ng hiya at pangamba, baka hindi siya paniwalaan. Nabuhayan siya ng loob nang lumapit ito kay Gina. Sally? Bakit ka basang-basa? Gina, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Pero teka, isuot mo muna to. Dito tayo sa lilim. Gina, hindi ko na kaya eh. Sally, anong nangyayari? 1 week ka nang parang may problema. Hindi ka na nga sumasagot sa mga text ko eh. Si Chong kasi. Anong ginawa niya? Sally, pakiusap. Sabihin mo sa akin. Nung isang linggo, nung wala si Inay. Tahan na. Dahan-dahan lang. Sally, nandito ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Natatakot ako. Natatakot ako para sa mga kapatid ko. Salamat, Sally, at nagtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. May paraan pa to. Sally, hindi ka nag-iisa. Paano kung hindi nila ako paniwalaan? Paano kung... Pakinggan mo ko. Maniniwala sila, Sally. At kung hindi man sila maniwala agad, lalaban tayo. May mga taong tutulong sa atin. Unang hakbang na to, Sally. Hindi madali, pero tama tong ginawa mo. Hindi ka mag-iisa sa laban na to, Sally. Gina, salamat. Salamat. Akala ko noon, Daiksyado, ang pagsasabi ng katotohanan ang pinakamahirap na bahagi. Pero mali ako, Daiksyado. Mas masakit pala ang hindi mapaniwalaan at ang makitang ang nagagawa niyang magpanggap sa harapan ng ibang tao. Bawat ngiti niya, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, para bang kumukurot sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung paano niyang nagagawa, kung paano niyang kayang tingnan ako sa mga mata habang sinisira niya ang katotohanan ng aking karanasan. Sa tuwing magsasalita siya, para akong nalulunod sa mga kasinungalingan niya. Ano ba talagang nangyayari, Sally? Bakit ka umiiyak kagabi sa labas ng bahay? Bago makasagot si Sally, nagsalita na si Romeo. Ay, pasensya ka na sa abala, Aling Nena. Napakahirap po kasi ng pinagdadaanan ng anak-anakan kong yan eh. Ay, bakit ba? Ano ba kasing problema? Alam niyo po, simula nang umalis ang mama niya, nagbago si Sally. Parang hindi ko maintindihan. Hindi pa totoo yan. Lagi na lang siyang galit. Ayaw makinig. Tapos ngayon, may mga kwento siyang... Ay, hindi ko alam kung saan niya kinukuha. Totoo ba ito, Sally, ha? Hindi po totoo. O, kita niyo na. Ganyan yan. Puro lang emosyon. Kahit ano-ano na lang ang sinasabi. Mahirap talaga pag teenager, no? Puro drama. Kaya nga ako nag-aalala. Paano kung may mangyari sa kanya? Sa mga kapatid niya? Responsibilidad ko sila. Sally, baka naman kailangan mo lang ng pahinga. Masyadong mabigat ang responsibilidad mo. Pero... Anak, naiintindihan kita. Mahirap ang pinagdadaanan mo, pero
Nandito ako. Huwag po. Ay, mabuti na lang at naiintindihan mo siya, Romeo. Siyempre naman. Ano ba bang magagawa ko? Anak-anakan ko na yan eh. Kahit ano pang sabihin niya tungkol sa akin. Hindi niyo kasi naiintindihan. Pasensya na po. Ganyan talaga siya ngayon. Sigurado ko, kailangan niya ng gabay. Tumakbo si Sally palabas ng bahay. Hindi na kayang marinig ang mga salita ng kanyang amain. Sa kanyang likuran, narinig niya ang mga bulong ng mga kapitbahay. Kawawa naman si Romeo. Oo, gaano kawawa naman nag-aalaga siya ng ganyan. Mahirap talaga magpalaki ng teenager. Dapat kasi nandito yung nanay niya, no? Dark Shadow, ilang araw ako nagtiis ng mga oras na yun. Naghintay, nanalangin na umuwi si nanay. Sa bawat gabi, kinailangan kong pagtiisan ang mga tingin niya, ang mga haplos niya. Inisip ko na lang na malapit nang umuwi si nanay, na kapag narinig niya ang totoo, maiintindihan niya ako, iingatan niya ako, iingatan niya kaming lahat. Pero maling-mali ako. Nung nakita ko siyang pumasok sa gate, para akong nabuhayan. Tumakbo ako pa ibaba. Gusto kong yakapin siya at sabihin na ang lahat. Pero bago pa ako makarating sa kanya, nakita ko na kung paanong ngumiti si Romeo sa kanya. At ang mga sandaling yun, naramdaman ko ang unang kaba. Nay, pwede po ba tayo mag-usap? Oh, bakit naman anak? May problema ba? Nay, may sasabihin po ako. Ay, sige. Ano ba yun? Nay, kasi po, nung wala po kayo, si Chong... bakit? Ano naman ginawa ng Chong mo? Gabi-gabi po, pumapasok po siya sa kwarto ko. Ano? Na hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po ang sinasabi ko. Ano bang pinagsasasabi mo nga, Sally? Nay, maniwala po kayo. Gabi-gabi po tinatakot na ako. Hindi na po ako ligtas dito, Nay. Ay naku, tumigil ka nga. Anong klase ka? Ha? At pinaparatangan mo ng ganyan ang Chong mo. Pero Nay... Totoo na pinaparatangan mo lang ang Chong mo ng ganyan. Na ginagawa mong kriminal yung taong nag-aalaga sa inyo. Ano bang nangyayari dito? Etong si Sally. Kung ano-anong pinaparatang sa'yo. Kaya pala ganyan siya sa akin lately. Sally, bakit mo ginagawa ito sa akin? Hindi. Nay, pakiusap. Ay, pasensya ka na, mahal. Ano bang pumasok dito sa isip ng batang to eh? Sigurado, kasalanan ko rin. Masyado kong sinusubaybay ang anak mo eh. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Nakita mo na? Ha, Sally? Nakita mo na? Ganyang kabuti ang Chong mo. Tapos ganito ang igaganti mo? Nay, maniwala po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Tumigil ka na! Bukas, pupunta tayo kay Father Roberto. Ipagtatapat mo yung kasalanan mo. Magdasal ka at baka mapatawad ka pa ng Diyos sa ginagawa mong ito. Tumakbo si Sally palabas ng kusina, patungo sa kanyang kwarto. Bakit po ganun, Diyos ko? Bakit hindi sila naniniwala? Bakit po ako? Bakit ganito? Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang mahinang tawa ni Romeo, ang mga salita ng kanyang ina. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ideya na yan. Dark Shadow, hindi ko na mabilang kung ilang oras akong umiyak sa kwarto
Pagkatapos ng usapan namin ng mag-ina, ang sakit, ang bigat, para akong nalulunod sa sarili kong mga luha. Akala ko kapag nagsalita ako, magkakaroon ng katapusan ang lahat, pero mas lalo pang lumala. Nung gabi na yun, ramdam ko na merong kakaiba. Matapos ang pag-alis ni inay para magtrabaho, naramdaman ko ang bigat ng mga yapak niya sa hagdan. Bawat hakbang, parang may kabog sa aking dibdib. Alam kong paparating siya. Alam kong galit siya. Sally! Chong, Akala mo matalino ka? hindi po. Huwag po, Chong. Sinira mo ang tingin sa akin ng ina mo. Sinira mo tiwala niya sa akin. Sinabi ko lang naman po yung totoo eh. Totoo! Totoo! Ha? Ay, totoo! Ha? Makinig ka sa akin, ha? Makinig kang mabuti. Kung magkakamali ka pang buksan ang bibig mo tungkol dito, kung magkakamali ka magsumbong pa uli, alam mo na kung anong mangyayari. Huminto, tumingin sa direksyon ng kwarto ng mga kapatid ni Sally. Alam mo ba, mas madaling lapitan ng mga kapatid mo. Mas madaling takutin. Chong, Mas madaling... hindi po. Huwag sila po kiusap. Huwag po sila. Tandaan mo, kahit ano pang sabihin, kahit kanino ka pa magsumbong, hindi ka nila paniniwalaan. Nakita mo na kay mama mo, di ba? Lumabas si Romeo, pero bago niya isinara ang pinto. Tulog ka na, anak. May pasok ka pa bukas. Tulog na. Sige na. Pagkasara ng pinto, bumagsak si Sally sa sahig, nanginginig sa takot. Diyos ko, anong gagawin ko? Paano ko sila mailalayo rito? Paano ko mapoprotektahan ng mga kapatid ko? Sa labas, naririnig niya ang tawa ng kanyang mga kapatid habang pinatutulog sila ni Romeo. Ang dating masayang tunog, ngayon ay nagdudulot ng matinding takot sa kanyang puso. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko hayaang masaktan kayo. Kahit na ano pang mangyari. Dark Shadow. Matapos akong pagbantaan ni Tatay Romeo, para akong naglakad sa dilim. Bawat hakbang, bawat paghinga, puno ng takot. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Ang inay, hindi na naniniwala sa akin. Ang mga kapitbahay, bingi na sa aking mga hikbi. Ang mga kapatid ko, hindi ko sila maaaring idamay. May isang tao lamang ang naiisip ko, si Floyd. Ang taong minahal ko, ang taong inakala ko'y tatayo para sa akin sa oras ng pangangailangan. Kaya lang, nang makita ko siya sa aming dating tagpuan, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, may makikinig na sa akin. Sa wakas, may tutulong sa akin. Pero minsan talaga, ang mga taong akala mong kapit-bisig mo sa laban, pero sila pa ang unang bibitaw. Floyd, pwede ba tayo mag-usap? Sally, hindi magandang ideya to. Please. Wala na kasi akong ibang matakbuhan eh. Sally, tumigil ka na, please. Ano? Alam mo bang pinuntahan ako ng tatay mo? Kailan? Kahapon, sa bahay namin.
kasama yung mga kaibigan niya. Alam mo bang delikado ang ginagawa mo, iho? Po, Nakikialam ka sa hindi mo dapat pakialaman. May mga bagay na pamilya lang namin dapat ang nakakaalam. sir, wala po akong... Alam mo ba, may mga taong nawawala ng bigla. Lalo na yung mga batang hindi marunong sumunod. Floyd, tulungan mo ako. Please, tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Sally. Akala ko ba mahal mo ako? Sally, tama na. Ayokong madamay sa gulo ng pamilya mo. Ayokong mapahamak ang pamilya ko. Ganun na lang ba yung kadali? Ganun ba kadaling talikuran ng lahat, Floyd? Pasensya ka na, Sally. Pero kung ako sa'yo, sumunod ka na lang sa tiyuhin mo. Delikado ang tiyong mo. Delikado ang mga kaibigan niya. Floyd, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Kalimutan mo ng lahat, Sally. Para sa ikabubuti ng lahat. Naiwan si Sally sa bangko, mag-isa, pinanunood. Ang huling taong inaakala niyang tutulong sa kanya na lumayo ng lumayo. Diyos ko, bakit naman ganito? Bakit pati siya? Bakit lahat sila? May dumaan na hangin. Lumamig ang paligid at sa malayo, naririnig ni Sally ang pamilyar na tinig. Sally, umuwi ka na, gabi na. Nag-aalala na ang mga kapatid mo. Like Shadow, ng mga oras na yun, para bang bawat pag-asa unti-unti nang naglalaho, katulad ng mga ilaw sa daana na namamatay sindi kapag madaling araw. Kinain na ako ng dilim. Isang gabi, habang nakikinig ako sa mga hikbi ng aking mga kapatid sa kabilang kwarto, may narinig akong tinig sa aking isipan. Tumakbo ka na. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko na hindi na ako pwedeng manatili pa sa amin. Hinintay kong makatulog sina May at Tessa. Hinintay kong humina ang mga yapak sa hagdan. At sa gitna ng dilim, dahan-dahan akong bumangon. Walang dalang damit, walang dalang pera. Ang tanging dala ko lamang ang bigat ng aking dibdib, ang takot sa aking puso. Saan ba ako pupunta? Lord, saan niyo po ba ako dadalhin? Hindi siya yun. Hindi siya yun. Pagkatapos noon, dumaan ang grupo ng mga lasing. Tumakbo si Sally sa kabilang kalsada. Ay! Miss! Bakit mag-isa ka lang? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Napadpad siya sa isang plaza. Umupo sa bangko ang dating tambayan nila ni Floyd. Floyd, bakit mo ako iniwan? At si Inay, bakit hindi siya naniniwala sa akin? Habang nasa ganung ayos, kinuha niya ang wallet na may litrato ng mga kapatid. May, Tess, patawarin niyo ako. Biglang tumunog ang cellphone. Mensahe mula kay Romeo. Sally, umuwi ka na. Umiiyak ang mga kapatid mo. Nag-aalala sila. Hindi. Ayoko na. Tumayo siya uli at naglakad. Walang direksyon ang kanyang patutunguhan. Saan ba ako pupunta?
Bakit ganito? Bakit ganito? Mga pulis. Tama. Dapat ba ako magpunta sa presinto? Pero, paano kung katulad sila ng iba? Paano kung hindi rin sila maniwala? Diyos ko. Bakit hinayaan yung mangyari to? Bakit ako? Maya-maya pa'y may dumaan na matandang lalaki. Anak! Mabuti pa'y umuwi ka na! Delikado sa lagsagan kapag ganitong oras! Mas delikado po sa bahay. Naglakad uli siya papunta sa kung saan na hindi niya pa rin alam kung saan siya tutungo. Kung pupunta ako sa ibang lugar, paano mga kapatid ko? Sino nang mag-aalaga sa kanila? Sino nang poprotekta sa kanila? Umuulan, tumigil si Sally sa ilalim ng waiting shed. Ganito na lang ba? Hanggang dito na lang ba ako? Walang pupuntahan. Walang matutuluyan. Sa malayo, may tumunog na kampana ng simbahan dahil madaling araw na. Lord, kahit isang tao lang. Kahit isang tao lang na maniniwala. Kahit isang tao lang natutulong. Dark Shadow, hindi ko na mabilang kung ilang oras akong naglalakad at mga paa ko'y nananakit na, pero mas masakit pa rin ang puso ko. Bawat hakbang parang nagpapaalala sa akin kung gaano ako kalayo sa mga kapatid ko. Pero bawat hakbang din parang nagliligtas sa akin mula sa dilim ng aming tahanan. Sa gitna ng aking kalituhan at takot, may biglang nagbago sa hangin. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ramdam ko na may nagmamasid. Kapag may ganitong pakiramdam noon, kaagad akong tumatakbo. Pero ng gabing yun, iba. May kakaiba sa presensyang yun. Hindi katulad ng malamig na tingin ni Tatay Romeo. May init, may pag-asa. Madaling araw na noon, sa tabi ng isang karinderya na bagong sara, may ilaw mula sa loob. Miss? Okay ka lang ba? Sino po kayo? Eman, may-ari ng karinderya. Kanina pa kita napapansin. Pabalik-balik na dumadaan. Pasensya na po. Aalis na po ako. Hindi ka ba nilalamig? Mainit pa to. Hindi na po. Baka po kasi... May pansit pa rin ako sa loob. Sayang naman kung itatapon lang. Alam kong gutom ka na. Halika na. Paano ko po malalaman na... Na safe ka? Na hindi ako katulad ng iba? May asawa ako. Si Linda. Nasa loob siya, naglilinis. Kung gusto mo, doon ka sa mesa malapit sa bintana. Bukas ang pinto. Eman, sino yung kausap mo? Ah, siya nga pala. Asawa ko. Si Linda. Bakit ka nandito sa labas? Gabing-gabi na. Po, Nilalamig ka na. Halika, pasok ka muna. hindi ko po alam kung... May mga anak din kami. 3 rin. Kasing edad mo siguro yung panganay namin. Maupo ka muna. Iinitin lang ulit ni Eman yung pansit. Sa loob ng karinderya, maliwanag, malinis, may mga litrato ng pamilya sa dingding. Salamat po. Kumain ka muna. Pagkatapos, kung gusto mo,
pwede ka magpahinga sa itaas. May extra room kami doon. Bakit po kayo tumutulong? Minsan, ang mga anghel ay dumarating sa oras ng ating pangangailangan. Katulad mo noon, may dumating din para sa amin. At ngayon, siguro kami naman ang dapat tumulong sa iba. Nagsimulang kumain si Sally. Unti-unting bumaba ang kanyang mga balikata. Salamat po. Salamat po talaga. Kumain ka lang. Magpahinga ka. Bukas, kung gusto mo, pwede mong ikwento kung bakit ka nandito. Pero kung ayaw mo, ayos lang din naman. Dark Shadow, sa loob ng mahabang panahon nawala na ako ng tiwala sa mga lalaki. Paano ba naman? Ang una kong tatay, iniwanan kami. Ang pangalawa, ginawa akong bangungot. Si Floyd naman tumalikod. Pero may iba pa pala. May mga taong tulad ni Kuya Eman, mga taong hindi humihingi ng kapalit sa kanilang kabutihan. Nang gabing yun, habang nakaupo sa mainit na karinderya, unti-unting bumabalik ang init ng aking katawan. Hindi lang dahil sa mainit na pagkain, kundi sa init ng kanilang mga ngiti. Sa init ng kanilang pagmamalasakit. Sa second floor, simple lang pero malinis ang kwarto. May maliit na bintana na tanaw ang kalye. Eto, Sally. Simple lang pero malinis naman. Kuya Eman, bakit niyo po ako tinutulungan? Alam mo, may anak din ako, babae. Kasing edad mo. Kapag nakikita kita, naiisip ko siya. Oo, Sally. Si Angela. Nasa Amerika na siya ngayon. Isa siyang ganap na nurse. Mabuti pa po siya. Oo, pero bago siya umalis, may pinagdaanan din siya. Kaya siguro ganito kami. Po? May mga tao kasing dumating para tulungan siya noon. Kaya ngayon, kapag may nakikita kaming katulad mo, alam namin kung gaano kahirap mag-isa. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat. alam mo, Sally, minsan, ang pinakamabigat na hakbang ay yung pag-alis sa lugar na nasanay ka na. Kahit masama, kahit masakit, minsan, mas madaling manatili dahil yun ang kilala mo. Pero nandito ka na. Lumalaban ka. Yun ang mahalaga. Pero yung mga kapatid ko, Unti-unti, Sally. Hindi mo kailangan harapin lahat ngayon. May mga taong handang tumulong. Magtiwala ka lang. parang ang tagal ko nang hindi nakakaramdam ng ganitong kapayapaan. Matulog ka na, Sally. Mahaba pa ang oras bukas. Kuya, ate, Ano yun? salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Matulog ka na, Sally, ha? Safe ka dito. Paglabas ni na Eman at Linda, umupo si Sally sa tabi ng bintana. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Diyos ko, salamat po. Salamat po at hindi niyo ako pinabayaan. Sa kalye, nakikita ang mga ilaw na nagsisimulang magbukas. Bagong umaga, bagong pag-asa. Dark Shadow, 2 araw ang nakalipas mula nang ako'y tumira sa tahanan ni na Kuya Eman. Bawat segundo, ramdam ko ang bigat ng aking sekreto. Tuwing nakikita ko si Ate Linda na nagluluto, naaalala ko ang aking inay. Tuwing naririnig ko ang tawa ng mga anak nila, naaalala ko sina May at Tess. Isang gabi,
Habang tumutulong ako sa paglilinis ng karinderya, hindi ko na nakaya. Ang bawat pangungulila, ang bawat takot, ang bawat sakit ng lahat ay bumugso tulad ng balong umapaw. Kuya Eman, Oh, bakit Sally? may sasabihin po ako. Sige, nandito lang ako. Yung pangalawang asawa po kasi ng nanay ko. Tumigil si Sally at nanginginig. Take your time, Sally. Gabi-gabi po, pumapasok po siya sa kwarto ko. Tapos, Nanginginig ang mga kamay ni Eman sa hawak na baso. sinubukan ko pong sabihin sa nanay ko pero hindi po siya naniwala. Mas pinili pa niya na. Gaano katagal na to? Matagal na po. Tapos nang sinubukan kong lumayas, pinagbantaan niya ako. Ang sabi niya, kung hindi ako titigil, yung mga kapatid ko naman daw ang... Binasag ni Eman ang hawak na baso. Walang hiya! Kuya, pasensya na po. Hindi Sally. Hindi ako galit sa'yo. Gusto ko na lang pong kalimutan ang lahat. Pero, yung mga kapatid ko, si May, si Tess... Ako nang bahala. Ano pong gagawin mo? May mga kaibigan akong pulis. May kilala akong abogado. Hindi natin pababayaan yung gagong yan. Pero Kuya Eman, malakas po siya. May mga kaibigan din po siya. Sally, makinig ka. Hindi lahat ng tao katulad niya. Hindi lahat ng tao mananahimik. Pero si Inay, bakit hindi po siya naniniwala? Bakit mas pinili niya pa si Chong? Minsan, yung mga taong dapat magprotekta sa atin, sila pa yung hindi natin maaasahan. Pero may iba pang tutulong. Kuya Eman, natatakot po ako. Baka po kasi... Walang mangyayaring masama sa'yo o sa mga kapatid mo. Pangako yan. Pumasok si Linda. Nakita ang eksena. Anong nangyayari? Mahal, kailangan nating tumulong. Hindi lang kay Sally. Ate, paano po kung mali tayong lahat? Paano po kung... Hindi, Sally. Tama ka. Ate Linda... At tutulungan ka namin. Sa labas ng karinderya, may dumaan na ambulansya. Napatingin si Sally sa direksyon ng dating bahay nila. May... Tess, konti na lang. Kukunin ko rin kayo dyan. Dark Shadow, alam kong unti-unti nang bumubuti ang lahat sa loob ng ilang araw sa pangangalaga ni na Kuya Eman at Ate Linda. Parang nakahinga ako ng maluwag, pero isang tawag lang pala ang kailangan namin para bumalik ang dilim sa aking mundo. Hindi ko akalain maririnig ko pa ang boses ng aking ina. Pero nang mag-ring ang telepono ng gabing yun, hindi ako handa sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Hindi ako handa sa bigat ng kanyang mga paratang, sa sakit ng kanyang mga salita. Hello? Sally! Ikaw ba may kagagawa nito? Nay, ano pong... Si Romeo, patay na siya! At alam kong ikaw may kagagawa nito! Ano po? Paano po? Natagpuan siya kaninang umaga. Walang dugo sa katawan. Parang kinain ng aswang. Nay, hindi po. Hindi ko po alam yan. Huwag ka naman kunwari. Alam kong ikaw. Alam kong may kinalaman ka at may kinakasama kang aswang. Nay,
Ano po bang sinasabi niyo? Wala po akong alam dyan. May nagsabi sa akin, may nakakita sa'yo kasamang isang lalaki. Mabait to kunwari, pero may kakaiba. Sigurado akong siya ang inutusan mong patayin si Romeo. Na hindi po totoo yan. Kanya ka talaga, no? Para lang mapahamak ang amain mo. Kaya kahit sa aswang, kumampi ka na. Napalingon si Sally sa bintana. Nakita ang anino ni na Eman sa ibaba. Nay, mali po kayo. Siya po kasing... Tumigil ka na! Alam mo ba kung anong sabi ng mga tao? Tuwing gabi raw, may nakikitang malaking ibon sa lugar namin. Simula nung umalis ka. Simula nang tumira ka sa kung sino. Hindi ko po... Si Kuya Eman, Nay, mabait po siya. Kuya Eman, yan ba talaga ang pangalan ng kinakasama mong aswang? Alam mo bang simula nang umalis ka, hindi na nakakatulog ng maayos sa mga kapatid mo. May dumadaan daw na anino sa bintana nila. Hindi. Pagkatapos mong patayin ang tiyong mo, ay sino namang isusunod mo? Mga kapatid mo? Ako? Diyos ko, ano po ba talaga ang totoo? Sino po ba talaga si Kuya Eman? May naririnig siyang mga yapak sa hagdan. Sally? Okay ka lang? May narinig akong sigawan. Napatingin si Sally sa pinto. Ngayon, may pag-aalinlangan sa mga mata. Bakit nga ba sobrang bait niya? Bakit bigla siyang dumating nang kailangan ko ng tulong? At bakit patay na si Chong? Tumayo si Sally. Dahan-dahang lumayo sa pinto. Okay lang po ako, kuya. Pagod lang po. Sa labas ng bintana, may lumipas na malaking anino. At ang unang pagkakataon na natakot si Sally, hindi dahil kay Romeo, kundi dahil sa taong akala niya'y magliligtas sa kanya. Dark Shadow, matapos ang tawag ni Inay, hindi na ako mapalagay. Pero kahit may takot sa aking puso, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago kay Kuya Eman. Kung dati, tingin lamang ay isang nakatatandang kapatid ang nararamdaman ko sa kanya, ngayon may kakaiba na. May mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin ng matagal. May mga pagkakataon na bigla siyang lalabas ng gabi at kapag bumalik, parang may ibang ningning ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magpasalamat. Ang taong ito, kahit hindi ko pa lubos na kilala, ay naging sangtuaryo ko mula sa dilim. Pero bakit nga ba ako tinulungan? Ano nga ang tunay niyang hangarin sa akin? Sa kusina ng karinderiya, habang naghahanda para sa pananghalian. Magaling ka palang magluto. Kuya Eman, kanina pa po kayo dyan? Mahigit 1 oras na. Napansin mo ba? Naramdaman ni Sally ang kakaibang tingin ni Eman. Salamat po pala sa lahat. Para saan? Sa pagtulong ninyo. Sa pagbigay ng tirahan. Alam mo, Sally, special ka. Natigilan si Sally sa paghihiwa. Po? Parang may something sa'yo. Something different. Biglang pumasok si Linda. Naku, mabutit nandito kayo. May mga customer na sa labas. Sige. Ako nang bahala sa kanila. Nang makaalis na si Eman. Napansin ko nga eh. Po? Si Eman, iba na ang tingin niya sa'yo.
Ate Linda, dapat po ba akong matakot? Kay Eman? Hindi. Mabuti siyang tao. Sadyang iba lang talaga siya. Paano iba po? May mga bagay sa buhay ni Eman na hindi mo maiintindihan. Pero sigurado ako, hindi ka niya sasaktan. Maya-maya pa narinig nila ang tawa ni Eman mula sa labas. Bakit ganito? Bakit pakiramdam ko may mas malalim na sikreto si Kuya Eman? At bakit hindi ako makaalis? Kahit natatakot ako. Kinakabahan man, nakita ni Sally si Eman na nakatayo sa labas, nakatingin sa buwan. Alam mo, Sally, minsan ang mga bagay na kinatatakutan natin, sila pang magliligtas sa atin. Kuya, Magtiwala ka lang. Hindi kita pababayaan. Sa mga sandaling yun, hindi alam ni Sally kung ano ang mas matinding takot sa mga lihim ni Eman o magpapasalamat na lang sa kanyang presensya. Dark Shadow, hindi ako makatulog ng gabing yun. May kung anong bigat sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko ang tinig ni Inay, ang mga babala niya tungkol kay Kuya Eman. Sa aking isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang mga kakaibang pangyayari, ang mga tingin niya, ang mga paglabas niya ng gabi, ang mga misteryong pag-uusap ni na Ate Linda. At ngayong gabi, parang may malakas na kabog sa aking dibdib, parang may kung anong persa ang nagtutulak sa akin na magising at magbantay. ano yun? Dahan-dahang tumayo si Sally, lumapit sa pinto. Diyos ko, ano kaya yun? Mas lumakas ang ingay, parang may pagbabago, parang may nabali. May umuungol. Kuya Eman? Okay lang po ba kayo? Kuya? Walang sagot. Sa halip, narinig niya ang parang pagkapunit ng telang damit. Diyos ko! Sa loob ng kwarto, nakita niya si Eman. Pero hindi ito ang Eman na kilala niya. Ang kanyang balata, unti-unting nangingitim. Ang kanyang mga mata, nagniningas ng pula. Ang kanyang mga kamay, unti-unting nagiging pakpak. Napansin ni Sally ang dugo sa sahig. Maraming dugo. Hindi. Sally! Napaatras si Sally pero natapilok sa sahig. Bumukas ng malaki ang pinto. Tumambad si Eman. Kalahating tao, kalahating halimaw. Sally! Hindi ka dapat nagising! Kuya, hindi totoo to. Kaya pala may kakaiba sa'yo. Ramdam mo ko! Tulong! Ate Linda! Tulong! Si Linda! Alam niya ang totoo tungkol sa akin noon pa. Tumakbo si Sally papunta sa may hagdan. Sally! Wala kang matatakbuhan! Habang tumatakbo si Sally,
naririnig niya ang pagbabago ng mga yapak ni Eman mula sa mga paa ng tao patungo sa mga kuko ng isang halimaw. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Nakarating si Sally sa kusina, nakahanap ng pwedeng armas. Saan ako pupunta? Paano ako makakatakas? Sally! Bakit ka natatakot? Hindi ba't tinulungan kita? Hindi ba't inalagaan kita? Nakakita si Sally ng kutsilyo. Eto, pwede ko itong gawing panlaban sa kanya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Dark Shadow, ng mga sandaling yun, habang hawak ko ang kutsilyo sa aking nanginginig na mga kamay, akala ko'y wala ng pag-asa. Ang taong akala ko'y magliligtas sa akin, siya palang magdadala sa akin sa mas malalim na kadiliman. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang niloko niya ako o ang katotohanang kahit kailan hindi pala ako ligtas. Pero sa gitna ng aking takot, may narinig akong tinig. Hindi ito ang tinig ni Kuya Eman o ng aking inay o ni Tatay Romeo. Ito ay tinig sa aking puso na kahit kailan hindi ako dapat sumuko sa dilim. Sa kusina ng karinderiya, madilim na mga oras na yun, tanging liwanag na galing sa buwan sa labas ng bintana. Nakatayo ako, hawak ang kutsilyo. Si Eman, ang nilalang na dating si Eman, unti-unting lumalapit sa akin, Dark Shadow. Sally! Alam kong takot ka. Alam kong naguguluhan. Huwag kang lumapit. Isipin mo, kung magiging katulad ko, wala nang mananakit sa'yo. Para ano? Para maging halimaw? Halimaw, hindi Sally. Kalayaan nito, kapangyarihan. Kalayaan? Kapangyarihan? Para manakit ang ibang tao? Hindi mo naiintindihan. Ginawa ko to para sa'yo. Pinatay ko siya para sa'yo. Kung ganyan, ikaw nga. Ikaw ang pumatay kay Chong. Oo. At ngayon, pwede ka nang maging malaya. Pwede ka nang maging katulad ko. Hindi. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging katulad mo. Iniisip mo ba talaga yan? O mas gugustuhin mo manatiling mahina? Na mas gugustuhin mo maging biktima? Hindi! Hindi ako mahina at hindi ako biktima. Tao ako. At kahit gaano pa kahirap, pipilitin ko pa rin na manatiling tao. Hanggang kailan? Hanggang may sumunod na Romeo? Hanggang may sumunod na manakit sa'yo? Hanggat maaari. Dahil ang tunay na kalayaan, hindi nanggagaling sa pananakit ng ibang tao. Lumapit si Eman, mas malapit pa kesa sa dati. Huling pagkakataon, Sally. Sumama ka sa akin. Maging malaya. Hindi. Mas pipiliin ko pang harapin ang kadiliman bilang tao kesa yakapin ito bilang isang halimaw. Natigil ang mga ingay sa labasa. Sa loob ng karinderiya, dalawang nilang, isang determinadong manatiling tao at ang isa matagal nang tinalikuran ang kanyang pagkatao. Kung gano'n, mamamatay ka bilang tao! Lumipad si Eman papalapit kay Sally, pero bago siya makalapit, may biglang kumatok sa pintuan ng karinderiya. Hello? May tao pa ba?
Nakita kong bukas ang ilaw! Natigilan si Eman. Lumayo sa liwanag. Tulong! Tulong! Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki na may dalang Biblia. In Jesus' name! Umatras si Eman, natakot sa presensya ng pastor. Hindi pa tapos to, Sally! Lumipad si Eman palabas ang bintana at nawala na lang ito sa dilim ng gabi. Okay ka lang ba? Bumagsak si Sally sa sahig, nanginginig. Diyos ko, salamat. Tinawag ako ng Diyos nang may marinig akong tinig na kailangan kong pumunta sa lugar na to. Dark shadow ng mga sandaling yun habang nakaupo ako sa malamig na sahig ng karinderya kasama ang estrangherong ipinadala ng Diyos sa akin. Unti-unting bumalik ang init ang aking katawan. Hindi ko maintindihan kung paano ako nakarating sa lugar na yun mula sa kadiliman ng aking nakaraan patungo sa liwanag ng pag-asa. Kinaumagahan sa loob ng isang simbahan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Brother Benny, parang sobrang bigat na po. Alam mo ba kung bakit nagkita tayo kagabi? Hindi po. Eto, kasi anak, hindi ka nag-iisa. May nakikinig sa'yo. May nagmamahal sa'yo. Pero brother, ang dami ko na pong kasalanan. Pinabayaan ko yung mga kapatid ko. Hindi ako naniwala agad sa Diyos. Tingnan mo ito. Ayon sa talata na ito, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Pagod na po ako. Pagod na. Kaya nga, ipinapangaral ang mabuting balita. Para buhatin ang bigat na yan, para palitan ng kapayapaan nanggagaling sa Kanya. Paano ko po maiibsan ang bigat nito? Simple lang. Buksan mo ang puso't isip mo. Pakinggan mo ang Kanyang mga mensahe. Magtiwala ka sa Kanya. Hayaan mong Siya ang lumaban para sa'yo. Kahit po ba na may nangyari na sa akin? Kahit po ba may mga nagawa ko? Lalo na yan, hindi namimili ang Diyos. Siya ang umaakay sa atin. Naghihintay lamang Siya. Nakabukas ang Kanyang mga bisig para tulungan tayo. Tumahimik si Sally. Pinunasan ang kanyang luha. Brother, pwede po bang turuan niyo ako magdasal? Halika. Sama-sama tayong lalapit sa Kanya. Lumuhod sila sa altara. Diyos ko, patawad po. Ang tagal ko pong tumakbo palayo. Ang tagal ko pong naghanap ng sagot sa ibang lugar. Ipagpatuloy mo lang ang pagdarasal. Lord, pagod na po ako. Pagod na po akong matakot. Pagod na po akong mag-isa. Tulungan niyo po ako. May pumasok na sinag ng araw sa bintana ng simbahan. Tumama sa mukha ni Sally. Tinatanggap ko po kayo, Diyos ko. Tinatanggap ko po ang pagmamahal ninyo, ang kalayaan ninyo. Amen. Sa mga sandaling yung Dark Shadow, habang nakaluhod kami sa altara, ramdam ko ang pagbabago. Hindi ito katulad ng pangako ni Eman ng kalayaan. Isang kalayaang puno ng dilim at karahasan.
Ito ay isang kalayaang nagmumula sa pagmamahal, sa pagpapatawad at pagbibigay ng sarili sa Diyos. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakahinga ako ng maluwag, hindi dahil wala ng problema o dahil nawala na ang mga alaala, kundi dahil alam kong may kasama na ako sa laban. May nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. May Diyos na handang buhatin ang bigat na aking pinagdadaanan. Matapos ang gabing yun sa simbahan, para akong ibang tao. Hindi agad-agad, hindi biglaan, pero unti-unti, katulad ng bagsikat ng araw sa umaga. Araw-araw, tinuturuan ako ni Brother Benny kung paano basahin ang Biblia, kung paano manalangin, kung paano makipag-usap sa Diyos. Sa simula, nahihiya ako. Parang hindi ako karapat-dapat na lumapit sa Kanya. Pero sa bawat panalangin, sa bawat pagbabasa ng salita Niya, parang may kusang bumababa na bigat mula sa aking mga balikat. Ang mga bangungot na dating bumagabag sa akin sa gabi, unti-unting napapalitan ng kapayapaan. Kumusta ang mga panalangin mo, Sally? Minsan po, parang hindi ako marunong magdasal. Hindi ko alam kung tama ba ang mga sinasabi ko. Alam mo, ang panalangin ay hindi tungkol sa tamang salita, kundi tungkol sa iyong puso, sa nilalaman ng puso mo. Para po kasing minsan, hindi po ako karapat-dapat. Tingnan mo itong si David, si Pedro at si Pablo. Lahat sila may mga pagkakamali, pero tinanggap sila ng Diyos. Brother, kagabi po, nanalangin ako. Pero ngayon po iba. Iba? Paano mo nasabing iba? Dati po kasi, puro ako daing. Puro ako hinaing. Pero kagabi, nagpasalamat po ako. At anong ipinagpasalamat mo? Na kahit po ang dami kong pinagdaanan, hindi niyo po ako pinabayaan. Pinadala niya po kayo. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Alam mo bang kasama sa pangalawang pagkakataon na yan ang pagpapatawad? Pagpapatawad po? Oo, pagpapatawad sa iba at sa sarili. Tumahimik si Sally, pinag-isipan ang mga sinabi. Paano po? Paano po ako makapagpapatawad? Sandali lang. Alam ko may kwento dito tungkol sa isang babaeng katulad mo. Sa mga sumunod na araw, natuklasan ko ang ibang klaseng kapangyarihan. Hindi ang iniaalok sa akin ni Eman, kundi ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ay ang lakas na bumangon kahit nadapa, nagpatawad kahit nasaktan, nagmahal kahit may sugat. Hindi perpekto ang lahat. May mga gabing ginigising pa rin ako ng bangungot at ng araw na bumabalik ako sa takot. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. May Diyos akong kasama. Buhat-buhat ako tuwing hindi ko na kaya. Gumagawa ng himala, ang himala ng pagbabago. Subalit, isang araw, sa likod ng simbahan, pagkatapos magdasal ni Sally, biglang lumitaw si Eman. Alam mo bang napakadalang ng mga katulad mo? Ano? Anong ibig mong sabihin? May natatanging lakas sa'yo. Nararamdaman ko. Kaya kahit kailan, hindi kita titigilan. Biglang lumamig ang hangin. Nagsimulang dumilim ang paligid. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Tama na yung mga dasal mo! Pinapahimlay niya ako sa tabi ng mga tahimik na tubig.
Pinabuhay niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga lantas na katwiran. Alang-alang sa kanyang pangalan. Lumapit pa si Eman at hinawakan ang braso ni Sally. Hindi mo ba nakikita? Binibigyan kita ng pagkakataong maging mas malakas. Maging katulad ko. Hindi! Hindi ako magiging katulad mo! Hindi mo na kailangan magdasal sa Diyos na hindi naman binapansin. Ako ang magbibigay sa'yo ng tunay na kamangyarihan. Tiwan mo ako! Nagsimulang magbago ang mga mata ni Eman. Naging mapupula. Kahit maglakad ako sa libis ng lihim ng kamatayan, hindi ako matatakot ng anuman. Tumigil ka! Sapagkat ikaw ang sumasaklaw sa akin. Ang iyong pamalo at tungkod ay nagpapalakas sa akin. Sinubukan ni Eman na takpan ang bibig ni Sally. Pero parang napaso si Eman sa panalangin ni Sally. Katotohanan at kabutihan ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. Hindi! At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sumama ka sa akin! Sa gitna ng kanilang pagtatalo, may biglang malakas na ingay mula sa likuran ni Sally. Pasensya ka na, Sally. Bumagsak si Sally sa lupa. Tumulo ang dugo mula sa kanyang ulo. Salamat, mahal. Hindi ko na alam kung paano siya makukumbinsi. Masyado nang malakas ang pananampalataya niya. Kaya kailangan nating gawin ito. Dalhin na natin siya bago pa siya magising. Naglakad sila patungo sa madilim na daan. Dala-dala ang walang malay na si Sally. Sigurado ka bang kaya nating gawin to? Napakalakas ang pananampalataya niya. Lahat ng pananampalataya ay nawawala kapag nasa tamang lugar. At ngayon, dadalhin natin siya sa pinakatamang lugar. Naglaho sila sa dilim patungo sa kanilang tunay na tahanan, isang lugar na hindi na naaabot pa ng liwanag at pag-asa. Dark Shadow, ang huling bagay na naalala ko ay ang tunog ng kahoy sa aking ulo, ang sakit ng bugso sa aking katawan at ang madilim na mundo. Unti-unting lumamon sa akin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nawala ng malay, pero nang magising ako, naramdaman ko kaagad na may kakaiba sa atmosfera ng lugar na kinaroroonan ko. Hindi ito ang takot na dulot ng pangamba, kundi ang pagmulat ng katotohanan na sa pagkakaalam ko na ang akala mong kanlungan ay siya palang magiging kulungan. Sa isang madilim na sulok, may amoy na hindi maipaliwanag. Nakahiga ako sa isang lumang kama. Nasaan ako? Magandang gabi. Kumusta ka, Sally? Ate Linda, bakit? Pasensya ka na sa ginawa ko. Pero kailangan namin gawin yun. Bakit? Bakit niyo ako dinala dito? Sally, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa tunay na dahilan kung bakit ka namin tinutulungan. Hindi. Ayoko nang marinig. 20 taon na kaming kasal ni Eman. 20 taon na rin kaming naghihintay. Naghihintay? Ng ano? Ng pagkakataon. Ng tamang tao. Ng isang katulad mo. Tumahimik ang hangin sa labas. Alam mo ba kung bakit hindi kami nagkakaanak ni Eman? Hindi. At hindi ko gustong malaman. Hindi kami magkaroon ng anak ni Eman dahil ako ay baog. Kaya kailangan namin ng katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Kailangan namin ng isang babaeng may espesyal na lakas. Hindi ordinaryong tao. May kapangyarihang lumaban sa dilim para sa susunod na lahi. Hindi. Hindi pwede.
Nakita mo na kung gaano kalakas si Eman. Pero wala siyang mapapala sa ordinaryong babae. Kailangan niya ng katulad mo. Please, Ate Linda, aalisin mo na ako. Hindi na pwede yun, Sally. Sa kabilugan ng buwan, kailangan namin magkaroon ng susunod na henerasyon. Humakbang si Sally. Hinawakan ang krus sa liig. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hanggang ngayon, sa kanya ka pa rin umaasa? Hindi mo ba nakikita? Binigyan ka na namin ng pagkakataong maging mas malakas. Hindi ito kalakasan, Ate Linda. Pagkaalipin ito. Pagkaalipin? Tingnan mo! Tingnan mo yung sarili mo! Ikaw ang alipin! Alipin ka ng takot! Ng mga dasal na walang kwenta! Biglang, may kalusko sa labas ng pinto. Linda? Gising na ba siya? Oo, mahal. Gising na siya. Binuksan ni Eman ang pinto. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw ang kanyang tunay na anyo. Oh, Sally. Kumusta ang tulog? Hindi niyo ako mapipilit na sumama sa inyo. Napakalakas nga ng loob mo. Kaya ka namin pinili. 3 araw na lang, Sally. 3 araw bago ang kabilugan ng buwan. Ang Panginoon ang aking pastol. Tama na! Hindi ako magkukulang. Tama na! Hinawakan ni Linda ang braso ni Sally. Wala nang makakasagip sa'yo dito. Tanggapin mo na lang. Mali ka, Ate Linda. May nakikinig sa akin at hindi niya ako pababayaan. Nagkatinginan ang mag-asawa. May pangamba sa kanilang mga mata. Like shadow, sa gitna ng aking pagkabihag, naalala ko ang mga salita ni Brother Benny tungkol sa pananampalataya na ito raw hindi lamang tungkol sa mga salitang binibigas kundi sa tiwala sa Diyos na nakikinig at kumikilos para sa atin. Sabi niya pa, ang Diyos na higit na makagagawa ng higit pa sa aming hinihingi at iniisip. Habang nakakulong sa madilim na silid ng mag-asawang aswang, naramdaman ko na may kumikilos nga para sa akin. Hindi ko alam kung paano nila nalaman kung saan ako dinala. Siguro nga, totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos na gumagawa ng paraan ang Diyos para sa mga anak niya. At sa gabing yun, sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, dumating ang tulong na matagal kong ipinagdasal. Sa loob ng lumang bahay, nakaupo ako sa sulok ng silid habang nagbabantay ang mag-asawa. Nakararamdam ako ng kakaiba, mahal. Ako rin. May paparating. Biglang may narinig na mga yapak sa labas. Sally? Sally, nandito ka ba? Brother Benny! Langya! Paano nila tayo nahanap? Buksan niya ang pinto! Eman, anong gagawin natin? Hindi nila tayo maaaring makita sa tunay nating anyo. Dito! Tulong! Tumahimik ka! Sally! Kung naririnig mo ako, sumagot ka! Para alam naming nandiyan ka! Dalhin mo siya sa basement. Ako ang hahanap sa kanila. Hinila ni Linda si Sally papunta sa ilalim ng hagdan. Halika rito! Sally, halika rito! Sapagkat ikaw, O Diyos, ay Diyos ng mga Diyos na nagbibigay ng lakas para sa aming laban at kami yung pinagtatagumpay. Anong nangyayari? Ang mga salita niya! Biglang bumukas ang pintuan sa lakas ng sipa ng mga tanod. Walang kikilas! Sally!
Salamat sa Diyos! Sir, ano pong ibig sabihin nito? Bakit po kayo pumapasok sa bahay namin? Alam na namin ang totoo. Alam na namin kung ano kayo. Anong pinagsasabi niyo? Tinutulungan lang namin si Sally. Brother, sila pong... Ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at walang sino man ang makapananaig sa kapangyarihan ng liwanag. Napaurong ang mag-asawa. Unti-unting nagbago ang kanilang anyo. May mga sandali sa buhay na ang labanan hindi lamang sa pisikal, kung saan ang tunay na digmaan ay nangyayari sa pagitan ng liwanag at ng dilim, ng pananampalataya at ng kasamaan. Sa gabing yun, nasaksihan ko kung paano lumaban si Brother Benny, hindi gamit ang sandata ng mundo, kundi ang kapangyarihan ng panalangin. At sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano kalakas ang pananampalataya laban sa pinakamaitim na dilim. Sa loob ng bahay, unti-unting nawawala ang pangtaong anyo nina Eman at Linda. Akala mo ba kaya mo kaming talunin gamit ang mga salita mo, Pastor? Hindi ako ang kalaban mo, Eman, kundi ang Diyos! Biglang lumutang ang mga gamit sa paligid. Patayin niyo sila! Hanip na yan! Tanggapin mo ang bala ng bangal ko! Tumagos lang ang bala sa katawan ni Eman. Hindi niyo kami maaaring saktan ng mga sandata ng tao! Sapagkat ang labanan, hindi sa laman, hindi sa dugo, kundi sa mga namamahala sa sanlibutang ito. Napaurong si Eman na parang napaso. Laban sa mga namumuno ng kasamaan sa mundong ito! Tumigil kayo! Biglang nagdilim ang buong bahay. Namatay ang lahat ng ilaw. Tingnan natin kung gaano kalakas ang inyong Diyos sa gitna ng kadiliman! Magkaroon ng liwanag! May biglang liwanag na pumasok sa mga bintana. Hindi! Hindi dapat ganito! Tanglawan mo, Panginoon, ang liwanag ang kadiliman! At kailanman, hindi magtatagumpay ang dilim sa liwanag! Napaluhod si Eman. Unti-unting bumabalik sa anyong tao. Hindi! Hindi kayo makapangyarihan sa amin! Magtiwala ka sa Diyos. Layuan mo ang demonyo at lalayuan ka rin ito. Sumigaw si Eman sa sakit. Hindi! Mahal! Sapagkat hindi kami binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pag-iisip. Napaluhod din si Linda. Paano ninyo nagagawa to? Sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan, iniuutos kong umalis kayo! Nagsimulang mag-init ang buong paligid. ang Diyos ang aking tanglaw, ang aking tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Oh, Linda! Linda! Biglang may malakas na ilaw mula sa labas. Sumikat na ang araw. Sapagkat sinabi ng Diyos na ang liwanag magliwanag sa kadiliman at ang kanyang liwanag ay magliliwanag sa ating mga puso. Isang huling sigaw mula kay Eman bago siya naglaho sa ere. Naiwan si Linda na nakaluhod. Bumalik
sa anyong tao. Eman! Eman! Tumahimik ang lahat. Ang dating madilim na silid, ngayon puno ng liwanag ng umaga. Brother Benny, tapos na po ba? Oo, Sally. Tinalo ng liwanag ang dilim. Gaya ng pangako ng Diyos. Dark Shadow, kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng aking pinagdaanan, ito ay ang kapangyarihan ng panalangin. Hindi lamang ito sa mga salitang binibitiwan sa hangin, kundi isang malalim na pangungusap sa pagitan ng isang anak at ng kanyang ama sa langit. At ngayong gabi, habang nakaupo ako sa harapan ng altar, ramdam na ramdam ko ang kanyang presensya. Hindi bilang isang malayong pwersa, kundi bilang isang mapagmahal na ama na laging nandoon para sa akin. Pagkatapos ng lahat ng aking pinagdaanan, ang kadiliman ng aking nakaraan, ang pagtataksil ng mga taong akala ko'y tutulong sa akin sa liwanag, at ang pagliligtas ng Diyos sa akin mula sa kasamaan, may isang bagay akong kailangang harapin, ang aking ina. Hindi madali ang magpatawad ang isang taong hindi naniwala sa iyo sa oras na iyong pangangailangan. Pero natuto ako mula kay Brother Benny. Ang tunay na kalakasan ay nasa kakayahang magpatawad. Sally, anak. Nay. Ang Panginoong Diyos na rin ang nagdala sa iyo, sa iyong ina. Anak, ilang gabi akong hindi makatulog. Tuwing pumipikit ako, nakikita ko ang mukha mo nung gabing yun, nung hindi kita pinaniwalaan. Nay, hindi niyo po kailangan. Hindi, anak. Kailangan kong sabihin to. Kailangan mong marinig. Lumapit si Imelda, lumuhod sa harapan ni Sally. Anak, noong namatay ang tatay mo, akala ko wala nang magmamahal sa akin. Tapos dumating si Romeo. Ang galing niyang magkunwari. Ang galing niyang magpanggap na mabuting tao siya. Nay, hindi yun naman po kasalanan. Kasalanan ko, anak. Pinili kong maging bulag. Pinili kong hindi makita ang katotohanan. Kahit nasa harap ko na. Pinili kong hindi pakinggan ang sarili kong anak. Pumasok sina Tess at May. Ate! Inay! Ate! Tess, May, patawarin niyo din ako. Hindi ko kayo naprotektahan, mga anak. Nay, ang importante po, nagkakaintindihan na po tayo ngayon. Oo nga po, Nay. Tsaka, mas masaya na po kami ngayon kasi lagi na po kayong nasa bahay. Tess, anak, paano mo nagawa? Paano mo nagawang magpatawad? Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Nay, nung una, galit na galit ako. Hindi sa inyo kundi sa sitwasyon. Bakit ganon? Bakit kailangan mangyari sa akin to? Anak. Pero nung nakilala ko po si Brother Benny, nung nakilala ko po ang Diyos, naintindihan ko na po ang tunay na kalayaan ay nasa pagpapatawad. Katulad po noong laging sinasabi ni Brother Benny na ang dilim ay hindi na matatalo ng dilim. Only light can drive out darkness. Only love can drive out hate. Ate, pwede po bang isama niyo rin po kami sa church? Para po matuto rin kami? Oo naman.
kasama si inay. Hindi po ba? Oo, anak. Gusto kong matutunan kung paano kayo natutong magmahal ulit. Paano kayo natutong magpatawad. Hindi po madali, inay. Pero hindi po tayo nag-iisa. May Diyos po tayong sasamahan tayo palagi. Ang Diyos mismo ang tutulong sa inyo. Kami ni Sally, mga kasangkapan lamang. Eto po, para sa bagong simula ng pamilya natin. Para saan po tayo iinom? Para sa pangalawang pagkakataon. Para sa pagmamahal na walang kondisyon. Para sa pamilyang binuo ulit ng Diyos. Para sa liwanag ng palaging mas malakas kesa sa dilim. Sa mga sandaling yun, naunawaan ko ang tunay na pagmamahal, hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng tama at pagtatakwil ng mali. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba at sa ating sarili. Ang aking ina, katulad ko, biktima rin ng kadiliman at ngayon, pareho kaming malaya. Pareho kaming nasa liwanag. Tuwing tinitingnan ko sina May at Tess na ngayon ay mga dalagita na, nakikita ko kung paanong gumawa ng paraan ng Diyos para pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Sa kanilang mga ngiti, sa kanilang mga tawa, nakita ko ang bagong simula na ibinigay sa amin ng Diyos. Isang simula na walang anino ng kadiliman, walang takot, walang hinanakit. Isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at pananampalataya. Dahil sa huli, ito po ang pinakadakilang himala, hindi ang pagkapuksa sa kasamaan, kundi ang pagbabago ng puso. Hindi ang paglimot sa nakaraan, kundi ang kakayang patawarin ito. At higit sa lahat, ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magsimulang muli. Dala ang aral ng kahapon at ang pag-asa sa kinabukasan.